Hello everyone! Marahil nandito kayo sa video na to kasi curious kayo, gusto nyong malaman kung paano nga ba ako kumita sa stock market. So nung una, akala ko yung stock market ay pangmayaman lang. So nung nalaman ko na, pwede palang mag-invest dito yung mga ordinaryong Pilipino. So, nag-invest ako. Ito yung dalawang paraan para kumita ka dito ng pera sa stock market. Ang dividend, ito yung pinamimigay ng company sa mga stockholders nila. Tapos yung capital appreciation naman, kapag binili mo sa mababang halaga, binenta mo sa mas mataas na halaga, then yun ang gains mo. Nag-gains ka doon, kumita ka. Last 2024, nang nag-invest ako dito sa stock market at naglagay lang ako ng 5,000. Nag-start ako sa 5,000 pesos and then naglalagay na lang ko monthly kapag mayroon akong extra pera. Ito naman yung chart kung saan makikita nyo kung magkano ba yung total dividends na nakuha ko sa taong 2025. So, January ay nasa 44.1 lang yung nakuha ko. Sobrang baba niya. Kumbaga parang madi-disappoint ka. Parang mawawalan ka ng pag-asa na, what? Parang kunti naman ang kikitain mo dito sa stock market. But I decide ako na mag-continue pa din. April, medyo nakakuha na din tayo ng malaki-laki, nasa 3,000. May walang nakuha, and then August wala din. So September ulit nakakuha na tayo ng malaki. Syempre masaya tayo as an investor niyan. Tapos, October at November, kaunti lang ulit. And then December, makikita niyo sa December na medyo malaki na din. Nasa 11,000 na yung nakuha natin. At kasi yung total capital din na nailaga ko na sa investment ko ay medyo malaki na din siya. Tapos yung mga previous dividends na nakuha ko ay nire-reinvest ko siya. Pati yung gains na nakuha ko sa mga binenta kong stocks, nire-invest ko lang din sila. Ito naman yung total dividends na nakuha ko sa year 2024 and then year 2025. Inad ko na sila ng lahat. Nasa 28,000 yung nakuha natin. And then yung gains naman, yung mga binenta kong stocks, nasa 96,000. And then yung lost, pag tinotal ko na yung lost, medyo nasad tayo kasi ang laki din pala ng lugi natin. But still, mas malaki yung gains. Kaya total amount ng gains na nakuha ko ay nasa 100,000 pesos pa rin. Hindi na siya masama kasi passive income lang naman siya, di ba? And at least yung pera ko ay nagtatrabaho para sa akin. Hindi lang ako yung nagtatrabaho para sa pera. Nakakapagod na kaya magtrabaho para lang sa pera, di ba? May pagtrabahuhin naman natin yung pera, di ba? So, that's it for today's video, guys, and bye!